Tiyan! So, magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at saan man panig na mundo. Basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat. So, ano man pong sitwasyon na oras po sa panig na mundo, magandang umaga, hapon, gabi. So, di na nating patatagalin ang ating usapan ngayon patungkol po dyan sa naganap na rally sa Pilipinas na iba't ibang grupo ang nagrally dyan, nagprotesta patungkol po sa nagaganap na ano na naisaywalat ng ating Pangulo ang flood control scandal. So para sa akin bali tatlo lang yung nakikita kong yung grupo diyan na nagrally o ano bang tawag dito, rally. Na pinakita ang kanilang mga saloobin, pinakita ang kanilang panawagan o in-express nila ang kanilang panawagan, mga nangyayari po sa ating bansang Pilipinas patungkol po dyan sa flood control na yan. Saan ba yung ko? So, wag na yan. So, hindi na natin kasi tatlo nga, yung BBM supporters, tapos doon din sa trillion na Senador Kiko Pangilinan, and the same time si Representative Laila de Lima, and the same time bali dalawa na, tapos yung pangatlo naman yan na lang natin yung DDS supporter yung pero wag na lang tayo dun sa natin dito yung mga yung pag-uugali o di kaya yung attitude o character o di kaya asal na nangyari dyan sa protesta nila. Yung BBM resign. So, makikita po natin hindi na tayo magpapapaligoy-ligoy patungkol sa kanilang asal. Bagamat binayagan na nga sila mag-rally, same time meron naman talagang limitasyon na ang kanilang pagrarally upang ipakita o pagsigawan kanilang mga salubin o kanilang damdamin o kanilang mga gustong ipahayag. So nasa naman po tayo nasa freedom of speech po tayo. So makikita natin ang kanilang mga panawagan, ang kanilang asal, kung sino po talaga ang dapat yung tawag dito, yung pamarisan o di kay magiging halimbawa na ating bansang Pilipinas ay ating mahal o ang ating talagang minamahal ang ating bansang Pilipinas. Kasi sabi nga ng ating bayani na si Dr. Gat Osirizal, ang sino mang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit sa amoy sa malansang isda. Ang pagmamahal po ng ating bansang Pilipinas hindi po nakasentro sa para sa akin po hindi po nakasentro sa isang tao lamang o hindi nakasentro sa presidente. Bagamat mga kanya-kanya tayong mga ugali o kanya-kanya tayong mga pinaglalaban o sa mga grupong ganyan, pero para sa akin ang pagmamahal sa ating bayan, individual lang. Individual man, may grupo man, mayroon mang kayong yung grupo o alyansa o di kay tinatawag natin na yung mga samahan o ganun. Pero yung pinakadabis dyan, pagmumula po talaga sa bawat isa Pilipino o isang sa sarili mo, kung paano mo maituturing o paano mo ipamalas, paano mo ipadama o paano mo ipakita, paano mo ang tawag dito, ipakita kung gaano mo pamahal ang bansang Pilipinas. Sa community mo man, sa barangay mo man, sa municipality, lalawigan,
may ipapakita mo sa kahit ordinaryong tao ka, mayaman o may ipapakita mo yan sa pamagitan po ng pagsunod po sa mga ordinansa ng yung barangay, ordinansa sa municipality, at the same time sa city, o ano, dito lang sa mga city, yung mga bawal na tumawid o di kay bawal magkalat, etc. etc. and so on. So, makikita mo ang, in the same time, maging ano, ang sa atin kasi pag, yung sinasabing natin, disciplinarian, disciplinarian, in the same time, kung mahal mo ang Pilipinas, ipagtisigaw mo, ako'y Pilipino, taas no, kahit kanino sa pamamagitan po ng pagsunod sa ating batas. Kasi may yung batas naman po tayo sa Pilipinas. Doon pa lang sa pagsunod sa ating batas, anumang siksik, anumang katayo mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap ka man, basta nasunod ka sa batas ng Pilipinas, sa komunidad mo saan man, isa ka ng huwaran Pilipino, isa ka lang disiplinaryan Pilipino, isa ka ng ganap na Pilipino. Yung kumbaga, hindi ka lumalabag sa batas na kinasiyahan ng Diyos ang batas ng Pilipinas. Sa totoo lang, lahat naman po ng batas, kasi kaya nga ginawa yung batas para mayroon tayong panuntunan, para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon po ng mayroong talagang susinusundan. Kasi pag walang batas, kanya-kanya tayong mga power, kanya-kanya tayong pwede tayong i-cheat. So, ano man, basta kanya-kanya, hindi tayo, kumbaga, okay, ako dito, ako siya, parang ganyan-ganyan. Parang kanya-kanya talaga. Kung wala talaga yung batas ng ng Pilipinas. Kahit saan man paling na mundo, mayroong mga batas talaga yung paalintuntuni o dapat sundan. Dito sa Saudi, sabi natin Saudi, ang Saudi, may ingat talaga sila, malakas, maano talaga yung batas nila dito. Bawal ganyan. Subukan ko na rin tumawid dito sa hindi tawiran ng na penalty rin ako. So, makikita natin yung kasi nga yung supporter, tayo na natin kung gaano hindi gaano magmura ang paano magmura ang mga supporter ng mga DDS. Siyempre, wala natin magagawa dyan kasi nga ganun yung ugali o ganun yung nila. So si Remulla naman ay ating DILG secretary, DILG, ano ba pangalan sa si Remulla, ginagawa lang naman din yan trabaho niyan. So DDS nawala yung ko talaga. So may nagmumura dito. Ayun na, hanapin natin nagmura. May nagmumura dito.
Ito. Ito na. Dito mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag-ari-arihan dito! Ano? Bumubulong-bulong, oh! Malangapag mo! Gago! Bumubulong-bulong? Ano? Natatakot? No, huwag kami! May baril kami, pulis kayo! Matapang ka lang kasi kung napapaligiran ka ng mga tutapok, kinoko, nakakahiya ka. Ajit! Ang patay mo na! Ajit! Pilipinas, gago! Ajit! Nakakalungkot man, pero ikinahihiya na namin ang mga pulis sa Pilipinas dahil wala po kayong panindigan, wala kayong bayad para manigsilbi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang So, sabi nga nila, ikinakayanan na nila sa liga, ikinakayanan na nila yung mga pulis na kasi nga wala daw silang panindigan sa mabayag. Hindi ko alam kung ano ba yung saan nila nahugot yun, o saan nila, kung hindi na nila, ano yung batas, ano ba silbi ba ng batas? Ito, nakikita ko dito, sariling emotional lang nila ito. Masyado silang madamdamin. Nababalutan po sila ng damdamin. Kaya, yung panawagan nga nila na Marcos resign dito, at the same time, supporter nga po sila ni Pangulong Roa, former PRRD, at si anak ni ating Vice President. So, ikinakaya nila yung pulis. Hindi natin alam kung may mga kamag-anak na mga pulis to, may anak silang mga pulis na nag-aaral, o di kay mga estudyante kamag-anak nila nag-aaral ng pulis, o di kay may pulis, o etc. etc. So, anong dahilan bakit ikinakaya po nila ang pulis? So, para sa akin, porkit hindi sila napayagan na dumiretso sa kanilang pupuntahan, hindi man, siyempre talaga mayroon limitado naman talaga. O di kaya kasi nga, balita naman talaga na si PRRD, according mula sa pahayag o inilabas ng ICC na hindi na talaga siya makakalabas. Hindi rejected po nila yung interim release appeal po ng kampo nila. So, malinaw naman na ang kanilang panawagan, ang kanilang si ating presidente na pababain po ang ating presidente. So, malakas ang kanilang nababulutan po sila ng damdamin na hindi nating alam kung yung sinasabi nila kaya pa nila yung tawag dito, yung pamuhayan ng katotohanan. Galit po nakikita po doon the same time desperado, galit, desperado, tawag dito, hindi na nila inanuling yung mga sandataan ng pulis o batas kapakanan ng pulis o yung trabaho ng pulis. Nakalimutan na nila yon. At the same time, nakikita ako dito yung about sa kanila yung pansariling interest ng kanilang kapakanan. Nakikita ko po dito. So yun po, ating pong yung indecent, yung buti na lang yung mga media hindi naman talaga allowed sa kanila na mayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Pagmumura. Sabi nga nila, masakit pero totoo.
Kagaya nito, hindi natin alam kung walang bayag. Matapang naman kasi si Duterte. Matapang naman talaga sa ating PRD. Oo. Pero nung inamon ni Trillanes, asa na yung bayag ni ni Duterte? And, Diyos ko, hindi natin, kasi nga, ang sa akin lang kasi, hindi naman tayo pwedeng makipag-away. Hindi na pwede natin patuloy ang mga kanya kasi kapwa natin din silang Pilipino. Masyado namang, ang sa akin lang kasi nakikita ko doon, masyado yung mataas yung kanilang emotion. Oo, kahit mas taas yung kanilang emotion. Sabi nga katotohanan, kung ang mataas ang emotion mo, ang isip mo ay humihina. If your emotion is high, your intelligence is low. Parang ganun eh. Basta may mataas yung emotion mo, bumababa ang isipan mo, yung talino o yung kaisipan mo na makaisip ng anumang ikakabuti. Kung yung BBM resign na, ipanawagan lang nila na resign, BBM, yun lang, ipanawagan lang nila, huwag na yung porkit walang bayag mga magmumura-mura ka dyan. Dahil matapang ka. Lahat naman tayo matatapang. Wala namang hindi matapang sa buong mundo. Lahat matapang ang tao. Kunwari lang, depende lang sa tapang yan. Pero matapang na salita lang. Pero namang silent killer. Yung baga tahimik pero anong tawag dito? Pero pag nagsalita, tabas. O di kay pag nagsalita talagang hindi mo makakain, talagang parang ganon. Yun nga, saan yung mga Jesus Christ. Saan na yung ng mga to? Wala kayong bayag! Kuya! Hoy! Kuya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag-ari-arihan dito! Gagabahan ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Lumayas ka dyan! Kapal na mukha mo! Makinig! Hindi ka makinig! Hindi ka! Tapang nga po talaga sila. Sino mag-aari ang Pilipinas? Ha? Huwag kayo mag-ari-arihan dito! Alam mo! Bumubulong-bulong, oh! Malakapag mo! Gago! Hindi nga nila talaga pag-aari ng Pilipinas. Tama ka naman talaga eh. Hindi naman nila pag-aari ng Pilipinas. Pero meron silang mandato na pangalagaan ng Pilipinas. At the same time, kayo rin, wala naman siguro naman nyo rin na dapat nyo rin pangalagaan ng Pilipinas. Hindi nga lang, paano? Oo, kasi mayroon naman talagang, yung may pang sariling interest o di sa pangkalahatan ng mamayan ng buong sambayanan ng interes ang iniisip o yung mga ganun ba, yung lahat lahat ay makikinabang sa yaman at disiplina o katayuan ng buong Pilipinas. Ibig ko sabihin. Mapasimpleng buhay ka man nasa bansa ka ng Pilipinas. Kailangan kang sumunod ng ayon sa panuntulan ng iyong mga barangay. Kung may barangay ka naman o mayroon kang diyan sa barangay, ano ba mga paluntuntunan diyan sa barangay? Ang posible na walang paluntuntunan diyan sa barangay. Maliban na lang kung may sarili kang mundo na hindi ka nasunod talaga. Oo, kaliwali, bawal nga yung aso na italin yung aso, kaliwali, bala dyan, yung ka aso ka, ganyan. Tapos, bawal yung mga kambing na
bawal yung kambing na kumalat-kalat, inayaan mo lang, mga ganon. Tapos, pag oras ng tulugan, lalo sa gabi, bawal na maingay, bawal na mag-video, okay. Kasi nga, kung hindi mo sinasunod dyan, may sarili kang mundo. May sarili kang, may sarili kang adikain sa buhay, panuntunan sa buhay. Diyan ba lang sana sa barangay mo lang o sa pamilya mo, sa pamilya mga natin, may mga kanya-kanya na tayo rules and regulation dyan. Bilang isang ama ka, ang anak mo ay ayaw mo rin mapahamak yan. At ang anak mo ay dapat mong yung dinidisiplinahan yan. Anak, gabi na, huwag kang magpapagabi kasi nga yan sa lansangan, anak. O yung katungkulan mo, yung maghugas ka ng plato, pag nagkamali naman yan, pag hindi nagawa, magagalit ka talaga siya, magagalit ka. It's a simpleng bagay lang dyan sa loob ng tahanan. I-apply mo kung mahal mo ang iyong pamilya, mahal mo ang iyong tahanan, mahal mo ang iyong komunidad, ma-apply mo yan sa national, ma-apply mo yan sa saan ka mapunta, saan kang lugar mapadpad. Oo. Basta may disiplina ka sa sarili mo, may hangganan ka sa sarili mo. Kumbaga, kasi may tayong mga batas dapat sundin sa Pilipinas, dapat may hangganan. Dapat ipanatili mo yung disiplinaran mo sa sarili mo, panatili mo yung disiplinaran mo sa pamilya mo, sa komunidad mo, sa barangay mo, sa municipality mo. May mga kanya-kanyang mga kahit nandyan sa kalsada. Pag nagdadrive ka, maliban na lang kung binabaliw mo yung pagdating sa kalsada, binabawal mo yung mga violation ng mga traffic sign, mga etc. May talagang hindi mo talaga malalaman ng mapasunod sa batas ng gobyerno. So sa mga asal po talaga niyan, hindi natin ikinakasayan ng yan. Hindi wala naman ginagawa ang mga pulis sa kanila, binabantayan lang sila kasi nga yan ang talaga yung pandato nila, magkaroon ng peace and order. Yan, pero para sa akin na personal na rin siya, di ba? Parehas naman silang Pilipino, parehas naman silang mayroong naman kailangang sundin. So masakit din pakinggan, totoo naman. Totoo naman. Kung ang tawag dito, kapwa mo Pilipino, sumuporta. Hindi naman natin yan, yung suporta mo yung mga gusto mo suportahan. Kasi nga, die hard nga po kayo. Die hard. Hindi naman natin maalis, hindi naman na natin pwedeng dito. Inaayaan naman ng gobyerno yan. Mag-rally. Kita nyo naman ng mga realista sa kabila. Nag-rally sila. Pero may nakita rin ba kayo na doon? Na nagsisigawan na, nagmumura-mura, ang ganyan, etc. Kasi pagmumura, at the same time, dapat kung malaman nyo rin ang pagmumura, huwag kang mumura sa kapwa mo. Kasi nga, hindi mo naman pinalaki yung tao na yan. Yung mga tao na yan, pinagmumura mo. Even sa mga anak mo, di ba? Kung may anak ka, minura ka, anong damdamin mo? O minura ka rin ng kaibigan mo, o di kay asawa mo. Masakit kasi yung pagmumura. Kasalanan kasi yung magmumura. Nawa itong vlog ko na to, hindi naman ako nakikipag sa mga DDS. Ang sa akin lang naman yung naging asal ng mga rallyista ng DDS supporter. Yung mga supporter. Kung baliktarin nyo rin naman, kung si Duterte rin naman Duterte rin naman yung presidente, papanawagan din yung ganon. Di ba? Medyo rin, di ba? Foul din. May foul din talaga. Dapat talaga may limitasyon. Lahat naman may limitasyon. Pinagkaroon nga ng limitasyon yung mga pulis dyan, hindi naman kayo pwedeng, di ba?
Kasi ngayon yung mandato, pinapalagaan nila yung peace and order. So, yun nga po, dapat mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Oo. Wala naman ibang magtatanggol sa atin o magtatanggol sa ating bansang Pilipinas kundi tayo rin mga Pilipino. Sino magtatanggol sa ating mga Chinese? Tatanggol sa mga mga Korea, mga sundalo ng mga Amerikano, kahit sino. May mga barkada, andun yung suporta niya. Pero kumbaga yung full na support na, yung tawag dito, yung hanggang kamatayan, hanggang huling hininga, wala na magtatanggol kundi tayo rin mga Pilipino. Alin natin ang bansang Pilipinas? Dapat igaling natin sa nakaupo ngayon. Sa totoo lang naman din sa mga DDS din, nung si Presidente our ex-President PRRD, wala naman kayong nakitang pinagbumura o di kayo mga pulis ng naman supporter ng mga supporter ng BBM o supporter ng mga Marcos. Tahimik naman yung mga Marcos supporter nung kapanuhan ni PRRT at ating ex-president. Hindi naman sila ang alam ko hindi naman sila nagprotesta ng mga nagpababain si Duterte, etc. Hindi naman, di ba? Di ba? Ginalang talaga nila ang pamumuno ginalang po nila. Ako din naman ako ginalang ko rin talaga yung pamumuno ng ating PRD. Ginalang. Pero kung meron naman din akong kapangyarihan na magfa-file ng kasi nga lumabis nga. Kasi may kalabisan. Lahat naman ng lumabis o lahat naman ng kulang. Sabi naman ng Biblia, lahat ng kulang. Pero ang sobra, meron talagang kinatnan. In the same time, dapat, yun nga, sa pamumuno ng ating ex-president PRRD, wala ka naman nakitang lumaban o di kaya tawag dito kinontra o di kaya yung mga suporte ng mga BBM o mga Marcos loyalists. Wala ka nakita sa kanila. Yun lang. Tapos, ibabalik nyo sa administration ngayon. Pababayin nyo. Tapos, hindi naman ginawa ng Marcos yan. Sa lahat po doon naman sa mga anti-corruption protest din, mga pinawanawagan. Diyos ko po, ano pa ba yung gusto nyo pang gawin? O ano pa ba yung gusto nyo pang panawagan? Ginawa na po. Naibonyag na po. Kung yung sinabing yung natatagalan kayo, bakit noon? Ilang taong ba bago kung comparison yung huwag na mag-comparison. Kasi nga, lang tayo, magugulan lang ang isipan natin. Importante dyan, hindi naman sa gumugulong. At yung mga magnanakaw, nalantad. Oo. Sakto lang talaga, napakahirap talaga na pag ikaw talaga magnanakaw. Nagnakaw ka hindi mo ng sariling pera, hindi mo naman pinaghirapan. May kinatnan ka talaga. So, lahat po na magnanakaw, nagsabi naman ng ating Pangulo na lahat ng magnanakaw ay mayroong kinatnan. Makukulong po sila. Hindi naman ura-urada na talagang meron naman tayong mga lawyer naman din po kayo, di ba? May mga due process nga po na dapat sundin. So, hintayin na lang natin. Yung iba nga noon, umabot nga taon-taon to. Ito, 3 months pa lang. Hindi pa naman natatapos ang kanyang hindi pa natatapos ang mga yung tawag dito, yung
apila. Oo. Diyos ko, nakakaano talaga, nakakahiya naman tayo sa maraming bansa. Pero salamat tayo at nawasawata. O salamat tayo at nabunyag. At salamat tayo ay ito'y gumugulong. Tinagurin pa naman kayo ng mga mamabatas. Tinagurin kayo pa naman kayo na gumagawa ng batas para sa panuntunan at ano ng sambayan ng Pilipino. Kayo rin pala ang gumagawa ng kabalustugan. Oo. So ang sa akin lang naman yan, nandyan na para maging maluwag at mayroong payapa ang kanyang kaisip at damdamin. And the same time, mabuhay po tayo ng ano, yung mayroong dignidad. Isuli na lang. And the same time, humingi ng kapatawaran sa sambayan ng Pilipino. At the same time, una, kay God. Kasi sabi naman ng Panginoon, lagi naman andyan, lahat naman wala naman talagang perfecto, mali. Sa lahat ng ano dyan, kayong mga politiko na nagsasabing na wala kayong kasalanan, pero naman mayroon naman talagang naimbestigahan. So, bato-bato sa langit, tamaan, may bukol. Pero yun nga, dapat tayong maging tumanggap ng pagkakamali. Hindi pa naman nagtatapos yung kusakaling nagawa na, meron din naman pa na nagtatapos ang buhay diyan. Meron pa tayong pangalawang buhay o meron pa tayong pagkakataon na may tuwid upang maging mubalik ang inyong ang karangalan o dignidad. Ang pagtanggap po ay isa pong pinakadabis sa lahat po ng namumuhay sa buong mundo, namumuhay sa tao, ang pagtanggap at pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Kinasisihan po tayo ng Diyos niyan. Maniwala kayo, kinasisihan tayo ng Diyos niyan. Bagamat sa mga tao, ang mga tao naman, pag kita niyo po tayo mga Pilipino, kahit saan man, pag tumanggap tayo ng pagkakamali, maluwag at maging maligaya pa ang buong sambayan ng Pilipino. Kahit nga magulang mo, maging asawa mo, anak mo, magiging masaya sila. Totoo. Kailangan natin ng i-adapt o pamuhay po sa lahat po ng nandyan na nagkamali, nagkasala o nadala ng yung tawag dito, masakit na pero kasakiman o nadala po ng ambisyon, nadala po ng tukso sa pera, hindi naman tayo mga perpekto. Kailangan natin lang magbalik loob o kailangan nating ibalik ibalik ang perang pagkakabalin natin sa ating nakuha na sa buong sambayan ng Pilipino. Maniwala kayo sa hindi, dapat maniwala kayo. Kasisihan kayo ng sambayan ng Pilipino. Kasisihan din po kayo ng Diyos. Once na tayo'y tumanggap na alam naman natin na nagkamali tayo, nadala tayo ng mata at nadala tayo ng magandang may dudulot ng malaking pera. So, hindi pa ang huli ang lahat. Mayroon pang second chance o mayroon pang dahilan at mayroon pang napakagandang plano ng Diyos sa inyo kung kayo po'y manumbalik o hindi kayo yung yung talaga maning yung may coordination o maki kayo sa gobyerno, kumbaga mga ano ba yung tawag dito, yung kumbaga anong tawag dito, yung makisama na, hindi yung makisama, yung talagang coordination, cooperate o di kay maibigay ang dapat ininingay ng kaban ng bayan, yon talagang magsisi, yon kakasyan tayo ng Diyos. So lahat po ng mga kailangan sa lahat po na nagmamahal po ng mga politiko na and the same time mga royalista dyan, sa mga supporters dyan, lalo po sa part po ng DDS na tayo magkaisa sa ikakaunlad ng bayan, disiplina, and the same time ikarangal ng buong bansang bayan ng Pilipino, buong bansang Pilipinas,
na maging magalang po tayo, disciplinarian, nasunod sa batas, at hindi lumalaban sa gobyerno. So yun po, tayo'y magyakapan sa ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. Wala na ibang wala nang ibang mapaparangalan kung tayo nagkaisa sa ikakaunlad o ikakapayapa ng ating bansang Pilipinas, kundi tayo rin mamayang Pilipino. Isa ang ating lahi, isa ang ating pinaglalaban na wakasan ang kurap, wakasan ang tiwaling mga politiko, wakasan ang mga lumalabag sa batas. So yun lang po naman yan naman ang panawagan din ng Pangulo din natin. Wala sino-sino basta nagkasala sa kaban ng bayan o sa anumang sa yung batas ng Pilipinas, mayroong kihinatnan. So yan po, kung ako rin presidente, yan gagawin ko rin baka sa akin nga, kung ako presidente, pass the law, lahat ng magnanakaw mamamatay, bibitayin, mga ganun pass the law. Pag ipinasa talaga siguro yung batas na yan, mag-ano na naman yung mga human rights. Pero pag nasa batas yan, pag nasa batas yan, mayroon talagang yung sinatawag na may takot talaga. O in the same time maging maingat o di kay maging responsable ng tao, maging yung magalang o di kay mapagsunod sa batas ng Pilipinas niyan. So yun po, sa lahat ng Pilipino sa panig ng mundo, this is Marawit Wad, ang aking pong nakita, aking pong tawag dito, yung komento dyan sa nangyayari sa ngayon, kanina, November 30, na kaisa po tayo sa ikakarangal ng ating bansang Pilipinas. Huwag tayo maging balansang isda. Kaya muli kong babanggitin ang salawakian ni Dr. Gat Jose Rizal, ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit sa malansang isda. So mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless Philippines.